Wala po yung patas. Po, isang mapagpalang umaga po. Ay, hapon po sa ating lahat. Yun po, kami po ay testimony ng isang mag-asawa na nasa Panginoon. Noon dati po, ang asawa ko ay hindi siya mananampalataya. Siya po ay, Katoliko po siya. At ako naman po ay born again. Born again po ako. Tapos, ang paniniwala po kasi namin, nung dati namin, ang born again po ay pag yung gumawa ka ng mga kasalanan, nawawala po yung kaligtasan. Ngayon ko po at mabuti po ang Diyos dahil dinala po niya kami dito sa kung ano po yung talagang totoo na sinasabi po niya. At dati, ang akala namin ay ang pag-ibig ay puro kiliglaang, no? Ayun, hindi lumilipas ang ilang taon. Yan, madalas na kaming mag-away kahit sa maliit na bagay. yung yung bahay namin, tahimik na tahimik, tinalo pa ang simbahan ng Katoliko. Pero hindi yun kapayapaan na katahimikan, pero yun ay wala kaming imikan, kaya napakatahimik ng aming bahay. No? At dati kasi noon ng asawa ko ay, pag ako nagsisimba, yun nagagalit siya sa akin. Hanggang tanghali po ang simba namin, talagang napanik pa lang ako ng hagdanan namin na yun ay nagagalit na sa akin. Dahil sabi po niya noon, sobrang tagal naman ang inyong simba. Sabi niya, umaabot ng tanghali, alas 12 na. Anong oras ka umalis dito? Sabi niya ganyan sa akin. Pero sa biyaya ng Panginoon, talagang siya ay binago ng Panginoon. Dahil nandyan yung problema sa anak, tas yung walang pinansyal para sa pagpapagamot, pagpapacheck up ng mga bata, para sa akin napakabigat dalhin ng problemang ganon. At kasi ang main character na ay kami, nagugulo yung maayos, nasisira ang buo, nagiging madilim ang maliwanag, nagkakaroon ng kulang sa halip na makompleto. Pero kapag ang Diyos ang bida at hinayaan natin maging sentro ng buhay natin bilang mag-asawa, may kaayusan, may kakumplituhan, may liwanag at may kapayapaan, may problema man na dumating, hindi ka na masyadong nabibigatan o namumroblema. Kasi alam mo na may Diyos na handang tumulong sa iyo. Gaano man ito kalaki, kabigat, hindi kayo magkakaintindihan, pero pagdating ng hapon, okay na ulit kami. Sabi ko nga, hindi kami yung testimony ng perfect couple. Testimony kami ng Diyos na marunong mag-restore. Kaya salamat sa Diyos, sa biyaya. Sa biyaya ay naayos ang marriage namin. Pagkatapos namin makarinig ng maraming preacher through our Pastor Eloy Cumia at iba pang preacher, lalo naming nakita kung ano ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa Diyos at sa Kanyang salita, sa buhay Kristiyano, doon ay nag-umpisa kaming matutong lumakad sa pananampalataya. Salamat sa Diyos sa Kanyang kabutihan. Kumbaga, ngayon, may problema man kami, hindi ganun kabigat, nasusolusyonan agad. Payo ko sa mga kabataan dito na hindi biro ang mag-asawa. No?
Dahil ito ay, sabi nga nung matatanda sa atin, ito ay hindi parang kanin na pag mainit ay ibigla mong pag sinubo mo ay bigla mong iluluwa. Hindi ganoon ang pagiging mag-asawa. Ito ay matagal na ipinananalangin sa Panginoon, iniluluhod ito sa Panginoon kung sino ang karapat-dapat at sa perfect time niya ibibigay sa iyo. Yun lang po at maraming salamat po.